Ito yung araw pagkatapos ko ma-ER. Pagising ko nga naligo agad ako. Para naman may mas masarang buntis na ito. Nung mga oras kasi na yun, talaga namang fresh na fresh pa rin sa akin. Yung experiences ko nga nung ma-ER ako. Kagaya ng sabi ko nga, mas dun pa ako naiyak sa way of treatment compared dun sa kung ano yung procedure na ginawa sa akin. And speaking of procedure na ginawa sa akin, bali self-discovery na lang talaga din kung paano ko nalaman na yun na pala yung mga ginawa sa akin. Dahil in the first place, wala namang nag-heads up sa akin kung ano yung gagawin. Tapos, isa pa doon, sabi din ng assistant nga na kahit ano daw gawin sa akin, is wag daw ako magsasalita kasi magagalit yung doktor. And as someone na masunurin, ay talaga namang for the shut up ang person nun. Nakwento nga din sa akin ng kaibigan ko na kakapanganak lang kung ano nga daw yung IE, kaya meron akong idea. Kaya nung pagkatapos sa akin gawin yun, doon ko lang nalaman na IE na pala yun. Ay Diyos ko, dahil yung sakit, power. Feeling ko hanggang isaw pag yung pumasok sa akin ng Diyos ko, dahil. Tapos nalaman ko lang talaga na IE na yun kasi nung pagkatapos yung gawin, narinig ko na lang sabi ng doktor, close daw. Grabe na windang talaga buong pagkatao ko nun na at 30 weeks na IE na ako. Hanggat maaari din kasi sana, ayoko talaga munang ma-IE. Baka kasi lalo ma-trigger na mag-open ng mas maaga yung cervix ko. Pero wala na talaga tayong choice nun. Pagkatapos nga akong i-IE nun, biglang may dumating na namang panibagong doktor. May hawak siyang maliit na hose, kulay parang dirty white. Tapos nakita ko may dala din siyang dalawang lalagyanan nung para sa ihi kapag kukuha ng kanang urinalysis, ganun. Tapos doon agad ako nagka-idea na maaaring yung hose na yun ay gagamitin para kuhanan ako ng ihi. Tapos syempre natakot agad ako. Kaya sinabi ko dun sa assistant na kung ihi po kukunin sa akin, kaya ko pa naman pong umihi. Kaya lang kagaya nga nasabi ng assistant kung ano daw gawin sa akin, ay shut up na lang ako, ganun. Pero dahil nasaktan na nga ako sa may IE, tas parang hindi pa nga ako nakaka-get over doon, meron na namang panibago na parang masakit din. Kaya talaga namang sinabi ko talaga doon na kaya ko pa pong umihi, makakatayo pa ako, ganun. Pero sinabi sa akin ng assistant na hindi na nga daw ako pwedeng tumayo. Hanggang sa narinig ko na yung doktor, sabi nga niya, huminga nga daw ng malalim. Tapos habang pinapasok doon, meron siyang certain part na masakit siya doon. Napasigaw nga ako ng very light noon. Tapos agad ko rin tinakpan yung bibig ko. Tapos nag-sorry ako sa kanila. Tapos sabi sa akin ng doktor, okay lang daw. Kinomfort niya ako kahit paano. Tapos sabi pa niya, meron pa nga daw isa. Kala ko yun na yun. Meron pa pala. Hanggang sa ma-reach niya na yung hangganan, doon niya rin ako hinadsapan na hinga nga daw agad ng malalim kasi masakit doon ulit sa part na yun. Nung nabanggit ko nga sa mama ko na ay yung ginawa sa akin, sabi nga niya, catheter daw yun. Ay Diyos me, sobrang sarap talaga niya. Medyo matagal nga yung pag-catheter sa akin nun kasi yung kinuha nilang ihi is yung isang puno nung lalagyan, tapos yung isa naman 3/4 nun. Tapos habang kinukuha na niya ako ng ihi gamit niya yung catheter, sabi nung assistant, kamusta daw yung pakiramdam ko, magaan na daw ba? Tapos nakasmile siya. Ako naman di na mawaring mukha ko. Sabi ko talaga hindi. Wala akong maramdaman kahit anong gaan sa pakiramdam. Gawa nga ng ang sakit na nung IE, ang sakit pa nung catheter. Pagkatapos nga kukuha na ng ihi at saka IE, ito na nga lang yung last na gagawin. Kukuha na ako ng dugo. And as usual, ayan na naman ako, si pangiti-ngiti. Pero kabado na talaga. Tapos sasabihin ko na parang hihimatayin ako, ganun. Ang OE. Pero sa dami ng injection na nagawa sa akin, isa talaga to sa masakit na pag-extract. Hindi ko alam kung dahil ba sa OJT yung gumawa sa akin ng blood extraction na to. Kasi kadalasan naman ang pag-inject sa akin, yung unang turok lang yung masakit. Parang kagat ng lamok, ganon. Pero ito parang the whole time hanggang sa aalisin na. Ang sakit talaga. Nagkapasa nga ako ng malaki dyan. Tapos ilang araw din siyang tumagal. Napapaiyak, tawa na lang talaga akong buntis na to. Sabi ko nga grabe ang experience mula umpisa hanggang dulo talaga. Mapanakit. Ewan ko ba, parang pina-experience lang talaga sa akin mapunta dito. Para ma-realize ko na in case of emergency or kunyari mapipreterm labor ako, is hindi talaga ito yung magpupuntahan namin. Para nga lang din akong pinagtripan nung naramdaman ko na pananakit sa tagiliran na naging dahilan bakit ako sinugod sa ER. Kasi pagdating ko dito at paghiga ko dun sa higaan ng mga pasyente, bigla namang nawala lahat ng sakit talaga na naramdaman ko. Ang nangyari, parang naghanap lang ako na ikakadagdag sa mga sakit na naramdaman ko.